screen para lang ma-record ko. Okay. So, yan. Sabi niya naman, masosolve siya gamit yung graphical. Pero let's solve it using simplex method. So, una po sa lahat, i-convert muna natin siya sa standard form. Yung iba, hindi na to, ini-skip na nila to kasi medyo magaling na sila. Pero tayo, back to basic muna, ano. So, ayan, ilagay ko lang muna yung max z, or sorry, tama, max z is equal sa 3x1 plus 2x sub 2. Ngayon, ilalagay ko yung mga subject 2. Ayan, negative 2x sub 1 plus x sub 2. So, this time po, susundin natin to, less than equal, so plus s. Okay? Pero syempre, dahil siya magkakaiba yung s nila, so ilalagay ko po siya as s sub 1. And then, mangyayari, magiging equal na po siya sa 1. Questions? So, ito po yung standard form. Wala po? Okay. And then we have x sub 1 plus s sub 2 ay equal sa 2. Gets? Kinuha lang po doon. Okay po. And then we have x sub 1 plus x sub 2. Ang sign ay less than equal. So, less than equal. And then, introduce tayo ng another slack variable natin, S3. Nagiging equal sign, 3. So, dapat itong left-hand side, this time equal na sa right-hand side pag sinolve natin yung S3. Okay? Or unused resources. Question? And then, pabayaan na natin itong, or so, hindi naman pabayaan. Ilagay na rin. So, we have x1, x2, and then dapat may s1 na tayo, s2, s3, ay lahat greater than equal to 0. Nagets? Okay, sir. Dahil nag-introduce tayo ng S1, S2, S3, ilalagay din po natin siya sa objective function. Pero ano po ang gagamitin nating numerical coefficient? 0 po dapat. Kasi wala namang value. Di ba? Hindi dapat sila maka-influence or yung mga tira na stocks natin, tirang resources, unused resources, hindi dapat siya maka-apekto dito sa maximize function or sa optimization natin. So, gagamitin natin ay 0S1 plus 0S2 plus 0S3. So, lahat ng variables na in-introduce natin, ilalagay rin po sa objective function. Question? Nakuha to? Okay. Next. Ayan nga, mag-create tayo ng table. Ilalagay lang muna natin itong lahat ng mga values, mga variable. X1, X2, S1, S2, S3. So, nakalagay dito X1, X2, S1, S2, S3. Malinaw? And then right-hand side, C sub B, and then base, and then Z sub J. Okay? Ngayon, ilagay natin nga, yung numerical coefficient. We have 3, 2, 0. Ito po yung sa objective function. Ano? We have 0, we have 0. Questions? Wala po. Next, balikan natin yung nakalagay ditong step. So, check na tayo dito sa tableau. Okay, pivotal. Hindi pa pala tayo tapos doon. Ano? Pero ito, nakalagay po 0, sorry. 0, and then may S1. Fill up natin pala kompleto dapat. So, ano pong ilalagay dito sa banda dito? Sa CB at saka B. So, ito po basically ay yung lahat ng dulo ng ating constraints. Kaya po si constraints, constraints base. So, ito pong S1, S2, and S3. Lahat ng dulo. So, ilalagay ko dun sa base S1, S2. Questions? Kung may R kayo dyan, then R dapat yung ilalagay kasi kung yun yung nasa dulo. Okay, but for now, S1, S2, S3 yung nakalagay sa dulo ng left-hand side natin. And then, coefficient ng base is, ito po, susundin natin po, yung nakalagay sa taas.
So kung ano po ang nakalagay dito sa taas na yun din po dapat yung nakalagay na value dito sa C sub B. Okay? So ano po ang S1? Ayun, 0. Malinaw? Ang S2, 0. S3, 0. Questions? Wala po. And then, fill up na natin to. Ilalagay natin tong values na yan na constraints dito sa loob. So, -2. We have 1. S1 ay 1. Meron bang S2? Wala. May S3 ba? Wala. Ito po. Nakuha? And then 1. Okay. Sana po nakuha. And then, next equation natin, 1. May X1 ba? Wala. May S1 ba? Wala. May S2 ba? Yes. S3? Wala. And then we have questions. Nakuha po. And then we have 1, 1, 0, 0, 1, 3. Questions? Wala. Okay, after nyan, i-compute natin yung Cj is equal to the summation ng C sub B multiplied by the base. So parang ang mangyayari po ay ganito. Itong -2, i-multiply natin dito, plus ito, multiply doon, plus ito, multiply doon. Nagets? Or kung ilalagay natin sa calcu, parang ganito po ang itsura niya. -2 times 0 plus 1 times 0 plus 1 times 0. Nakuha? Kung bakit po ganito yung ating formulation? Nakuha natin So equal 0. So ito lang basta ito ay multiply mo doon din pag-a-add natin yung values. So lahat po ay 0. Tama? Kasi 0 to lahat. Agree? So I have here 0, 0, 0, 0, 0. Right hand side natin is 0. Questions? Clear po? After nyan, anong next step natin? Hindi pa tapos. ZJ. ZJ natin is, hindi ZJ. ZJ minus C sub J. So itong nasa taas na to, ima-minus natin sa nasa baba. So 3 minus 0, we have 3. We have 2, 0, 0, and then 0. Questions? Wala. Okay, so kompleto na yung ating initial tableau. Kung babalikan natin, so check na to. Next natin is pivotal column. Okay, sa pivotal column, hahanapin nga natin yung pinakamataas. Again, ito Asan yun? Ito po. Column po, maximize ay highest. Sige, screenshot natin siya. Mababalikan natin doon. Lagay ko dito para may note tayo. Okay, so ano po yung highest? Ito tama, yung 3. Agree po? Opo. Ito pong 3 ang highest. So what I will do is bibilugan ko lang po siya. Again, to identify na yun po yung aking pivotal column.
Ang tawag sa pivotal column. Okay? Next step natin, balikan ko lang. So, check na to. Ratio, right-hand side divided by the column. So, lagay ko lang siya dito. Ratio, right-hand side divided by the column. Right-hand side divided by the column. Right-hand side divided by the column. Nagets? Nagets po. Kaso, may rule tayo dito. Okay. Pag po ratio, dapat po yung pivotal column natin must be positive number or siguro mas maganda greater than equal to 0. Ibig sabihin, bawal ang 0 or negatives sa pivotal, sa ratio computation. So, ibig sabihin, ito bang negative 2? So, check mo yung column. Negative 2. Dapat daw greater than 0 yung pivotal column. So, ibig sabihin, ito po ay hindi ko na isasama sa computation ng ratio sa pagpipilian ko. Okay? Ng pivotal row para sa next step. Okay po. So, balikan natin to. Ang ratio dapat po sa max ay lowest value. Ano po ang lowest value? Hindi kasama yung may negatives, zeros and negatives na column. So, ito ay 2, ito ay 1, ito ay 3. So, anong mas maliit? Ito ano? Agree po? Malinaw po ba yung about the ratio? Kasi guys, pag ito yung ating ginawa, yung may negatives, paano ba explain to? Pero basta hindi siya kasama. Dapat siya i-consider. Pag naman 0, infinite, di ba? Okay? Questions po? Clear so far? Medyo po. Okay. Again, it takes practice. Okay. So, ito ang tawag naman dito sa red natin is yung pivotal row. Okay? So, balikan natin yung step. Pivotal row, pivotal element. Ang pivotal element, ito yung intersection ng dalawa, which is itong 1. Yung pivotal row and pivotal column, tawag dyan 1. Parang ang mangyayari kasi ay ganito. Ito yung kulay red. Ito yung ganyan. Ang next step dyan is kapag ganito naman po yung, kumbaga kung ano yung naka-vertical, yun naman po yung dadalhin natin sa horizontal. Ayan. Again, pivot, di ba? Parang inikutan. Umikot. Okay? Nagets po? So, ito po ang tawag dito sa 1 na yon is pivotal element. Okay? Next. Itatest na daw natin yung optimality. Optimal na ba? Paano po malalaman na optimal? If less than or equal to 0, which is hindi pa optimal. Okay? So, next natin dyan, since hindi pa optimal, ay ating i-iterate. Or may tawag tayong first iteration. Ito guys, kung magsosolve kayo ng marami pang problems, posible ma-encounter nyo mga 10 iterations. So, 10 beses nyong gagawin tong table na to or itong pivoting na tinatawag. So, pakita natin guys yung ibig sabihin ng pivoting. So, ako i-rewrite ko lang muna. Start na ako sa CB. And then, ilagay ko lang po yung X1 uli dito, yung X2, yung S1, yung S2, yung S3. And then, you have the right-hand side. Ngayon, ito naman po tayo. So, yung 0S1, i-keep lang natin.
kasi wala namang binago. Pero ito pong pivotal row ay parang umikot. So, ang gagawin natin, yung x1, sorry, nakalagay dito yung x1, ito yung S2. Ang mangyayari po, yung S1 ay umikot. Magiging ito na po yung X1. And then, syempre, kukunin natin yung numerical coefficient. So, ito po ay 3. And then X1. Nagets yun? Again, umikot. Na-replace. Questions? Dito. Wala. Okay, kung wala po, so tuloy lang natin 0, S3. So ito, hindi naman nabago yung S1 and then S3. And then, guguhitan ko siya dyan. Okay. Ngayon, what's the next step? Dito, introduce ko yung calculator. Ito, guys, ang gagawin natin is, ako lang po yung gumawa nito. Ito'y parang trick ko na lang. So, yun na lang yung ituturo ko sa inyo. Sana okay lang. So, solve natin to lahat ng sama-sama. Pero syempre, pwede nyo namang i-check yung video na shinare ko sa inyo sa group chat natin dito. Ito po. Para may idea kayo ano yung other ways. Okay, so paano daw to gawin yung aking trick? So I'm starting with the pivotal row. So itong pivotal row ay gagawin ko siyang kung ano yung nakalagay sa ratio, i-divide ko sa lahat ng nasa pivotal column. So ito po ay parang kung papangalanan natin siya, ito'y si A, ito si B, ito si C. So si B, i-divide ko lang po siya ng 1. Lahat ng mga values na to guys, i-divide ko lang po sa kung ano po yung nasa pivotal column. Malinaw? So B divided by 1 kasi 1 po yung pivotal column. Okay? Then, ito po, lalagyan ko lang po siya ng A and then B and then C. Ito lalagyan ko ng minus sign. Ito rin po lalagyan ko ng minus sign. Lalagyan ko ng parenthesis. Lalagyan ko ng parenthesis. Ilalagay ko po yung pivotal column. So for this case, negative 2. This case is 1. Nakuha? So far? After po nyan, gagayanin ko lang to yung ginawa ko. So ito nakadivide sa 1. Ito nakadivide sa 1. Ayun po, ginaya ko lang. Okay? And then, close parenthesis, ilalagay ko po B. Ilalagay ko dito B. Questions? So, ulitin natin kung paano yung step. Okay? So, again, I'll start with the pivotal row. Kung ano yung pinalitan ko, which is ito po. Pangalanan ko A, B, and C. I-divide ko lang po siya by the value na nasa pivotal column. Divide 1. Okay? Then, yung pong dalawang row natin, si A and si C, lalagyan ko lang po siya ng minus sign. Lalagyan ko ng minus sign. And then, lalagyan ko ng parenthesis. Ito po ay negative 2. Ito po ay 1. Kung ano po yung nakalagay sa pivotal column. Then, gagayanin ko lang po itong ginawa ko sa B. I-divide ko sa 1. I-divide ko sa 1. And then, ito po ay ilalagay ko yung B. Ilalagay ko yung B. So, primarily, our goal here is parang ganito. Bigay ko lang laser. Dapat po, di ba ito yung ating pinaltan? Dapat po ang maging result ay 1, 0, 0. Ibig sabihin, pag minultiply mo siya ng 1, di ba 0? 1 plus 3, 3. Plus 0 times 0, 3. Then 3 minus 3, 0 dapat yun. Yung ating ZJ. Okay, so ito dapat 1, 0, 0. Yun yung goal natin. Okay, kung ano yung pinaltan mong
row and column, kung anong pinibot mo, dapat yun po yung magiging value. So for this case, x1, so dapat 1 to. Then the remainder ay 0. Okay? So that is only possible using this formula. Ngayon, sir, ano na next step? Puntahan nyo yung calculator nyo. Gagawin ko lang po, i-input ko to lahat. Okay lang guys, i-simplify ko na to. Ano? Alpha A, ano po to? So this is A plus 2B. Tama? Guys, tama po? 2 alpha B. Ayan, nilagay ko na po. And then alpha colon. Okay? Then ito, okay lang alpha B na lang ako? Okay po. Then alpha ganyan. Then alpha C minus alpha B. Okay? Nuggets? So once again, our goal is, our goal ay dapat ito ay 1. Kung ano yung katapat ng x1, dapat ay 1. And then the remaining ay 0. Okay. Now, okay nang isolve natin ano. Punta lang po ako dyan calc. Tinanong, anong A1? So, refer ka dito sa naunang table. Ano po ang A1? -2. Okay? Enter. Ano po ang B? Ito po yung B natin. Yung katapat niya. Or second row. Which is 1. Ano po ang C natin? 1. 0. 1. 0. So, exactly sa kung ano yung sinabi ko. 0. 1. 0. Ibig sabihin, tama yung formula natin. Okay. So, I have 0, 1, 0. Okay. And then, calc uli ako. Yung tapat uli, 1, 0, 1. 1, 0, 1. 1, 0, 1. Okay? 1, 0, 1. Next, calc po uli ako. 1, 0, 0. Nagets? 1, 0, 0. 1, 0, 0. Oops, sorry. 1, 0, 0. Question so far? Wala po. And then, calc uli ako. 0, 1, 0. 0, 1, 0. We have 2, 1, negative 1. Questions, guys? Then, calc uli ako. Paulit-ulit lang to. 0, 0, 1. 0, 0, 1. Then, right-hand side natin, calc ako. 1, 2, 3. 1, 2. Oops. Taas lang natin. Hindi, ulit na lang tayo. Okay. Again, A ay 1. Ang B ay 2. Ang C ay 3. So, 5, 2, 1. Okay? So, initially, ang ibig sabihin po nito, ang x1 natin ay equal dun sa right-hand side, 2. Ang x2 natin ay wala kasi wala naman po dito na x sub 2. And then, ang ating z na nakalagay dito ay pag kinumpute na po natin ito. Okay. So, compute natin yung CJ. CJ is 0 times 0 plus 1 times 3 plus 0 times 0. So, I have 3. Then dito po, 1 times 0 plus 0 times 3 plus 1 times 0, 0. Then dito po, ayan, so 3 or 0. Ito ay 3, ito ay 0. Then yung z natin ay 6. So yan po yung ibig sabihin yan. Questions? So kumbaga dito sa first table natin, ang x1 0, x2 0, ang z ay equal to 0. Ayun po. Ngayon tumaas siya, naging 6 na sa ating
sa ating first iteration. Okay. Then Cj minus Cj, 3 minus 3, 0. 2 minus 0, 2. 0, negative 3, 0. Optimal na ba siya? Hindi pa. Ano gawa nung 2 na yun? Nagets? So ito, not yet optimal. Kasi dapat ay less than or equal to 0 siya. Okay. Next, babalik lang tayo sa step natin. So ito, isa-select ko highest. Pivotal column. After nyan, hahanapin ko yung ratio. Anong ratio nito? 5 divided by 1 and then ito wala. Bakit? Kasi 0 yon. Then ito 1 divided by 1. Then smallest, lowest ng ratio. So which is itong value na to. Questions? Again, paulit-ulit lang ito. Ano? Questions po? Then we have here second iteration kung walang question. Second iteration tayo. Gagayanin ko lang ulit yung mga values, yung aking table. And then, lalagay ko lang ulit yung x1, x2, s1, s2, s3, right hand side. Okay, and then yung ito guys, retain natin, 0, s1. Ikikip uli natin, wala namang bilog kasi yung 3. Then x1. And then this time, i-introduce natin tong x sub 2. Okay, kasi ay, parang ganito ulit yung purpose niya. I-pivot natin. X sub 2, numerical coefficient niya, 2. Okay, and then gagamitan ko siya dyan. Ayan. Next natin gagawin is i-fill up ulit natin. Ito, gagawa tayo ng formula. So I have here A, B, and C. So saan tayo mag-start? Sa C. Kasi siya yung kapapasok lamang na variable. So C, i-divide ko siya sa kanyang column. C divided by 1. Then ito, lalagyan ko ng minus sign, parenthesis, parenthesis. After na, anong ilalagay ko sa parenthesis? Ito pong 1. And then yung 0. And then, gagayanin ko to. I-divide ko siya sa 1. I-divide ko siya sa 1. And then, ilalagay ko yung C. Questions? So, once again, our goal is itong x2 ay maging 1, ito ay 0, ito ay 0. Okay, mula siya sa 1, 0, 0, 1, siya ay magiging 1, 0, 0. Okay, let's proceed dito sa calculate natin. Okay, so input ko lang alpha A minus alpha C. And then colon alpha B. Ayan, as is yung alpha B ano kasi 0 times C ay 0. Agree? Yan, so sana tama po. And then alpha C. Then calc lang ako. Titingin ko lang ulit. Anong A? 0. Ngayon, tinanong muna yung C. So ang C ay 0. Ang B, 1. Okay, I have 0, 1, 0. I have 0, 1, 0. And then, calc uli ako. Tinanong ang A. Dito naman tayo sa pangalawa. 1,
Ang C natin, third column is 1. Then ito, 0. 0. Sorry. Ayan. 0. Sorry, napalampas kagad natin. Okay. 0, 0, 1 as expected. Okay. Then, calc uli natin. 1, 0, 0. 1, 0, 0. 1, 0, 0. Okay. And then, calc uli natin. 2. Ayan, negative 1. Then 1. 3, 1, negative 1. Guys, ito isang input mo na error or isang sulat mo na ganyan na mali. Mali na lahat. So, be careful dapat dito. So, next natin ay itong S3. So, 0. Tinanong ang C, 1. Then, ang BI, 0. So, negative 1, 0, 1. Negative 1, 0, 1. Okay. Then, right-hand side natin, calc, 5, 2, and okay, 5. Tinanong ang third row, 1. B is 2. So, 4, 2, 1. Okay. After nito, hanapin ko ulit yung CJ. So, by multiplying ito dito. So, 3 times 1 plus 2 times 0, I have 3. Then, ito, 0 times 3, 0. And then, I have 2. Then, ito, 0 times 1, then 0. Ito ay 3. 3 plus negative 2. I have 1. And then, I have 2. Ito ay 6 plus 2, 8. After nyan, CJ minus CJ. So, ito yung ZJ natin, 3 minus 3, we have 0. Then 2 minus 2, we have 0. 0 minus 0, we have 0. 0 minus 1, negative 1. And then 0 minus 2, negative 2. Okay. So, since lahat sila ay less than or equal to 0, yung ating CJ minus CJ, okay, ZJ minus CJ ay less than or equal to 0. Therefore, optimal na siya. Nagets? And then, ang mangyayari, we have x1 is equal dun sa right-hand side na 2. X sub 2 is equal sa right-hand side na 1. And then, yung z mo ay equal sa 8. Z optimal. And then, additional natin ang S1, S2, S3. S1, 4, 0, 0. Questions? Again guys, ito ay more of practice. So, you have to solve more than 3, more than 4 problems para makabisa nyo yung process. Okay, sa unang tingin mahirap pero madali lang to. Okay? Ngayon, ano pong ibig sabihin ng S1 natin? Nasaan po yung S1? Again, ito po ay for checking lang. Lagay natin. Checking. S1. So, ito po, ilagay natin dito. So, I have negative 2 times 2.
plus 1 plus S1 na 4 ay dapat equal sa 1. I have 3. Okay. So, ito po ay 1 equal sa 1. Therefore, tama siya. Okay? And then, madadouble check nyo naman siya using solver. And then, yun. Dahil nga dalawang variables lang siya, pwede rin po siya sa graphical. Questions? Mahirap? Medyo po. Yes. Mahirap sa simula. Kasi bago pa lang. First time yung makita to eh. Okay, but yung aking, itong technique na to, ito po yung pinakasimple na. No way. Ito dinerive ko lang eh. Okay, kasi yung iba may mas nakakalitong process eh. Tayo direct gumamit na tayo ng calculator. Okay. Okay, so one more problem. Yes. One more problem. Hanap tayo ng isang problem. May 15 minutes pa tayo. Kayang-kaya to. Okay, so this time gamitin natin ay tatlong variables. Yung simple lang. Okay. This time, maximization po uli ang aking gagamitin. So, maximize A. Sorry, medyo mahirap magsulat. Plus. Ayan, so tatlong variables na ginagamit ko. So, hindi na siya pwedeng isolve using graphical. Pag nasa industry ka ay hindi lang naman dalawa kalimitan yung variables natin or decision variables. We have 2x1 plus 3x sub 2. Sorry, 300 dapat to. And then x1, x2. Less than or equal to 300. And then we have x1 plus 3x sub 3 plus x sub 3 is less than or equal to 240. And then x1, x2, x3 greater than equal to 0. Ngayon, convert muna natin siya sa, dahil hindi pa tayo sanay, convert muna natin siya sa standard form. Okay, dito na lang, sorry, dito na lang sa kabila. So, again, pwede naman tong hindi na ilagay yung standard form. Ano, pwede na kayo magdiretso sa tableau. Ayan, so 2x, oops, hindi sumulat. Ayan, maya-maya na yung S1. I have 2x1 plus 3x sub 2 plus x sub 3 and then mag-i-introduce ako ng S1 is equal to 300. And then x1 plus x2 plus s sub 2 is equal to 300. And then x1 plus 3x2 plus x sub 3 plus and then x1, x2, x3, s1, s2, and s3 ay greater than or equal to 0. Then ito, tatlong variables, 0, s1. Okay. Then proceed na ako sa tableau. So start ako sa ZJ. Ayan. And then I have CB and then B. And then X1, X2,
x3, s1, s2, s3. And then I have the right hand side. Then itong taas niya, numerical coefficient 2. Again, ito po, sinusundan ko lang to. 2, 2, 4, 0, 0, 0. And then CB, yung lahat ng nasa dulo. And then yung gagamitin nating coefficient is yun. Okay. Then ilagay ko muna dito, 0S1. Okay. Then lalagyan ko siya ng guhit. Okay. Then dito po, lalagay natin yung values. We have 2, 3, 1, 1, 0, 0, 300, and then 1, 1, 3, 0, 1, 0. Saan naka-follow? 300. Ito po, sinusulat ko lang. Nire-rewrite ko lang. And then 1, 3, 1, 0, 0, 1, 240. Okay. Yung iba, guys, sa first table, sineselect niya kaagad yung pinakamataas na sa lahat. Kino-compare niya ang 2, 2, and 4, 0, 0, 0. And for similar din naman po dito eh, di ba? Kung ano yung naging result nito, yun din yung result dun sa una, sa ZJ minus CJ. Kasi nga, 0 yung ating ZJ minus CJ. So, pwede natin gawin na lang din na ganun. So, i-select ko to. Kasi siya yung highest. Highest positive. Okay. After nyan, maglalagay ako dito ng ratio. Right hand side divided by the pivotal column. 300 divided by 3. 240 divided by 1. So, ito po, equal. 300, 100 versus 240. Once again, pag ratio, lowest value. So, ano po ang lowest value? 100. So, ito ay ayan. Siya yung aking ipipivot. So, pivotal row, yung red natin, pivotal column yung ating yellow. And then, ilalagay ko ulit dito. So, ilagay natin ng space. Then, C sub B. Then B. Then, guguhit ulit ako dun. I-retain ko ang 0S1. Mangyayari, ito po ay 4x sub 3. Ito po, mula vertical, dadalhin natin siya sa horizontal. And then, ikip lang natin yung 0S sub 3. Then, we have x1, x2, x3, s1, s2, s2. Then, we have the right-hand side. And then, yun nga po yung formula natin. Magkakalculate tayo sa calculate. So, unahin natin itong pinalitan, which is, papangalanan natin siya A, B, and C. Ito pong B, i-divide natin sa 3. Kasi siya po yung nasa pivotal column natin. Then, lalagyan ko to ng minus sign, parenthesis. Kakopy ko lang yung kanyang pivotal column, which is 1. And then 1 dito sa third row. And then, gagayanin ko yung ginawa ko dito sa B natin, divide 3. And then, i-multiply ko siya sa second column. Or second row, which is C. Ngayon, once again, ang goal natin ay ito po. Ito, since yan yung pinaltan, dapat ito ay 1, ito ay 0, ito ay 0. Okay. So once again, ito ay 1 kasi siya yung x3. Dapat 1 siya, then 0, then 0. Okay, let's see. Pupunta po ako sa calculator natin ulit. Ipa-plot ko lang po tong formula natin. So, alpha A minus alpha B divided by 3. Ayan. Then, alpha, ayan. Okay. Alpha B
divided by 3. Pangalawang row. And then, oops, sorry. Ayan. Then alpha, ayan. Then alpha C minus alpha B divided by 3. So, ayan. Ito po ay yun yung nilagay ko dito. And then calc. Tinanong ang A1, which is first row natin from the previous table, 2. B, 1. C, 1. 5/3. Yan. 5/3. 1/3. 2/3. Questions? Then, calculi ako. 3. Tinanong ang row B. 1. Ang C. 3. 8/3. 1/3. 8/3. Okay. So, again, double check ko lang. 1/3. 8/3. Okay. So, once again, ang X3 natin dahil shape column kanina, siya yung sinelect natin. Ang goal natin dito ay, ito ay 1, ito ay 0, ito ay 0. Let's then calc 1, B, 3. Okay, hold on. Parang calculate natin. Ay, mali. 1, ang B natin ay 3. I see, okay. Ulit lang tayo ng formula, no? Na-delete ko yata. So, once again, yung formula natin, alpha A minus alpha B, sorry, alpha B divided by 3. Then, alpha, okay, alpha B, then divided by 3. Then, alpha C minus alpha B divided by 3. Then, again, patatlo na tayo. 1, 3. Ang C natin is 1. So, 0, 1, 0. So, tama, as expected. So, 0, 1, 0. Okay, and then calc 1, 0, 0. 1, 0, 0. 1, 0, 0. Then, calculate tayo. 0, 1, 0. 0, 1, 0. 0, 0, 0. Okay, hold on. Check. Double check ko lang. 0, 1, 0. Ayun, mali ako ng input, guys. So, pag mali ng input ay isang mali ay hindi natin masosolve na to. 1/3. Negative 1/3. Okay, and then calc lang ako. 0, 0. Oops. 1. 0, 0, 1. Right hand side. Calc. 300. 300. 240. 200, 100, 140. Sorry, nalimutan ko. 200. 100. 140. So, dito, ibig sabihin pala nito, initially, initial natin, ang x1, 0, x2, 0, ang x3 natin is equal to 100. Ngayon, yung say natin, which is ito. Tingnan natin. CJ. So, CJ natin, ayan, medyo mahirap to kasi ayan, may fraction. So, 5/3 times 0 plus 1/3 times 4 plus 2/3 times 0.
So I have 4 over 3. I have 4 over 3. I have 4, 0. 4 over 3, 0. I have 25. Oh, sorry. 1,000. Okay, hindi siya ma-erase. So, hold on na, hold on. Medyo na-delete na sa side ko. Ayan, 4 times 4,400. So, ibig sabihin, initially, yan yung result natin. Then, CJ minus CJ, 2 minus 4 thirds. We have value. 2 minus 4 over 3. Ayan po, 2 minus 4 over 3. We have 2 thirds. And then, 2 minus 4 over 3. Same din po. 2 thirds. Then 0, 0. Negative 4 thirds, 0. Okay. Sir, nag-typo itong dalawa. Walang problema. Ano, kahit alin po, pwede nating iselect. Pero for now, siguro iselect natin itong x1. Kahit alin po. Kung ito pong x2, walang problema. So, select natin to. Sorry, may nalimutan tayo. Not yet optimal kasi hindi siya less than or equal to 0. So, ito, select ko lang. And then, ratio. Dito na ilagay yung ratio. So, I have 200 divided by 5 over 3. I have 100 divided by 1 over 3. And then I have 140 divided by 2 over 3. Ayan. So, guys, i-delete ko lang muna to kasi ito naman note ko lang. Note lang natin. Okay. So, calculate ulit tayo. 200 divided by 5 over 3. Ito po. Equal 120. Guys, may klase kayo after this? Pa-stopin niyo po ako ha kung may klase kayo. Pero ito, tapusin lang natin. Sorry, nawala ang kalki. Ayan. Isa na lang po naman to. Tapos tuloy natin next meeting. So, I have 100 divided by ayan, 1 over 3. 300. And then, I have 140 right-hand side and divided by 2 over 3. 210. So, pinakamaliit sa smallest natin is itong 120. So, select ko lang po to. Ayan. And then, magkikreate ako ng another tableau for the second iteration. CV and then B. And then, sorry, and then, mangyayari, ito po ang x1, numerical coefficient, 2. Then, 4x sub 3, i-retain lang natin. Then, 0 S3. Then, x1, x2, x3, s1, s2, s3. Then, we have the right-hand side. Okay. And then, gagawa tayo ng formula. Ito po ay A, B, and C uli natin. So, A, dahil siya yung pinalta natin, siya ay i-divide lang natin sa pivotal column, which is 5 over 2. Then B, lalagyan ko ng minus sign, parenthesis, parenthesis. So, 1/3 divided by
And then 2/3, sorry. And divided by kung ano po yung nilagay natin dito, 5/3. So parang medyo palakihin ko lang ng konti. So once again, this one is A is equal A multiply by 5/3, then B, then C. Ito po yung 5/3. Ito yung 1/3. Then ito yung 2/3, 5/3. Then kakapi ko lang si A, then si A. Then punta akong calcu. So once again, ang goal ko dito ay dapat magitong, ito yung binago ko, 1, 0, 0. Okay. So alpha or silo, ilagay na natin ang fraction. So 5 alpha A, saan nakaka-follow? Divided by 3. Ito po. Semicolon. Alpha B minus fraction, 1/3, then 5/3. Fraction, 5/3. Ayan. Times alpha A. Ito po, sinundan ko lang. Then semicolon, and then alpha C minus fraction, yung 2/3 na yun, divided by fraction na 5/2. And then sorry, nakalimutan natin maglagay ng parenthesis. Ayan, parenthesis. And then alpha A. Then calc natin, 5/3, 1/3, 2/3. Okay. Ayan, may mali sa sulat natin. 5/3. So ulit ako. Calc, kasi dapat 1005. Ayaw niyang gumana. Ayan. Guys, may oras pa kayo. Okay lang mag-extend. Tapusin na natin. Sige. May oras. Guys, may oras pa kayo. Okay lang? Or ituloy natin next meeting. What do you think? Kasi cut na sa oras eh. Guys? Hello po. 5 pa naman po ang klase natin. 5. Okay, sige, tuloy natin. Ayan. So, once again, ito yung values natin. So, 5/3. Ayun. May mali nga. Kasi dapat naka-divide. So, kung mapansin nyo, tinimes ko lang dito. So, kung mapapansin ko kanina, hindi siya nagwa 100. Kasi, mali ito. Kasi po, ito dapat ay A divided by 5/3. Kagaya nung kanina yun. Then ito, tama naman naka-divide sa lahat. Okay, let's go back here. Or, okay lang simplify ko na lang kasi ang hirap ilagay sa calcu pag nag-error. So, ito po ay magiging 3A/5. Ito ay B minus 1/5A
Pa-double check na lang po. Ito po ay C minus 2 over 5A. Pa-double check po kung tama ako. Basta ang goal natin guys is 1, 0, 0 to. So pag hindi siya nag 1, 0, 0, mali tayo. Okay. So 3, alpha A, 5. Ayan po. And then alpha B minus. Okay lang ilagay ko alpha A divided by 5. And then alpha C minus, okay, 2 alpha A divided by 5. So, ayan, lahat ng to nakalagay na. Then, calc lang ako. 5 over 3. 1 over 3. 2 over 3. 1, 0, 0. So, ayan, nag-work nga siya. 1, 0, 0. Then, calculate ako. 8 thirds. 8 over 3. 1 over 3. 8 over 3. 8 over 5. Ayan. Negative. 1 over 5. Ayan. And then 8 over 5 ulit. Then calc 0, 1, 0. 0, 1, 0 as is. And then 1, 0, 0. Then calc 1, 0, 0. 3 over 5. Negative. 1 over 5. Negative. 2 over 5. Ayan. Then calculate ako. Dito naman tayo sa sunod. Negative 1 over 3. 1 over 3. Negative 1 over 3. Negative 1 over 5. Negative. Okay. 2 over 5. Negative 1 over 5. Okay. Question so far? Again, practice to ano. So 0, 0, 1. 0, 0, 1 pa rin. Okay. Right hand side tayo. Sana tapos na to ano. Calc 200, 100, 140. 120, 60. And then we have 60 here. Okay. Then CJ tayo. 2 times 1 plus 4 times 0. So we have 2. Ito medyo mahirap. Compute yan ano. So 2 times 8 over 5 plus 4 times. Okay. Okay lang naman kahit na ano eh. Negative 1 over 5 plus, okay na to, 0. So 0 na lang siya. Equal, ayun, 12 over 5. Okay? Then ito, 2 times 0, 4 times 0, we have 4. Then ito, komplikado ulit. 2 times fraction 3, 5 plus 4 times fraction negative 1. Sorry. Ito po.
1 over 5. Then, plus 0 naman yun. So, equal. 2 over 5. Then, isa pa ulit. So, change ko lang siya. Start ako dito. Negative 1. Okay. Ulit. So, 2 times fraction negative 1 over 5 plus 4 times fraction ulit 2 over 10 plus 0 6 over 5. And then ito 0 naman to. Then yung last natin is 2 times 120 plus 4 times 60. Then plus 0, so 480. Okay, and then CJ minus CJ. So 2 minus 0. 2 minus 12 over 5. Sorry. 2 minus 12 over 5. That is negative number. Negative 2 over 5. Then 4 minus 4, we have 0. Negative 2 over 5, negative 6 over 5, and 0. So, optimal na siya kasi yung ating CJ minus CJ ay less than 0. Okay? Ito po. Lahat ay less than or equal to 0. So, therefore natin siya. Therefore, x1, x2, x3. Ang z optimal natin. Ang x1, yung katapat, right hand side, 120. May x sub 2 ba tayo? Wala po. May x sub 3 ba tayo? Yes po. 60. Ang optimal natin, 480. Questions? Then, syempre, lagay natin yung S1, S2, S3 as another values, S1, 0, 0, S3 ay 60. Questions? Wala pa. Okay? So, again, for us, i-double check natin siya. Then, lagay ko dito yung x1, x2, x3. Lalagay ko lang siya sa center para mas okay. Palitan ko lang yung font. Okay, and then dito ko ilalagay yung mga decision variables ko. Sorry. Ayan. Then, I have the objective. Okay, 2, 2, and 4. And then, we have D. Cons 1. Ayan, cons 1, 2, 3, 1. Sorry, lagyan ko pala muna ng function niya. Sum product. Ito, i-fix ko, comma. Ito. Para higitin ko lang siya hanggang dyan sa dulo. Okay. 2, 3, 1. 2, 3, 1. Then, ito dapat ay less than equal 300. Less than equal 300, 240. Then, ito ay 1, 3. Sorry, 1, 1, 3. Then, ito ay 1, 3, and 1. Then, yung ating tatlo pa. So, 1, 1, and 1. Ay dapat greater than equal sa 0. Ayan. Then, double check lang natin. Is this one less than or equal to this one? Then, greater than equal. Okay.
Then solve natin. Data. Solver. Ayan, maximum value, changing variables, constraints natin, pagsasama-samahin ko na siya kasi pare-pareho ng sign, less than equal. Constraint is ito. Then add. May values, may equation, greater than equal, dito. Okay? Simplex, solve. Okay. 480, 120, 0, 60. 120, 0, 60, 480. Questions? Magets, guys? Opo. Okay. So again, practice ta. So next meeting, itutuloy naman natin to. And minimization naman tayo next meeting. And then more problems. So, ayan. Sa group chat, sa Facebook group chat ko na lang po ilalagay itong link natin. So, ito po ay hindi ko, viewer lang po yung ibibigay ko sa inyo, no? Para hindi nyo na ma-edit. So, yeah, you may access it here and then sa Facebook din po. Ibibigay ko mamaya yung link sa Facebook. Okay. Good na tayo? Questions? So, once again, tuloy natin next meeting. Po. So, nag-extend tayo ng konti. Gawa ko. So, salamat guys. Have a good day. Paalam po.